Kani-kanina lang po, 6:37 ng gabi, lumindol dito sa Metro Manila na sundan pa ng aftershocks bandang alas 8. Sa tala ng PHIVOLCS, ang naunang earthquake, 5.7 ang magnitude. At ang sentro nito, 12 kilometro sa hilagang silangan ng Lubang Island sa Mindoro. Paniniguro po ng PHIVOLCS, malabo raw na maranasan ng Pilipinas ang magnitude 9 na lindol na tumama sa Japan. Pero ang 7.2 magnitude earthquake, dapat na raw po nating paghandaan. Narito ang report. Kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA, pinag-aralan ng PHIVOLCS at ng MMDA ang maaring mangyari sa Metro Manila sakaling tamaan ito ng 7.2 magnitude earthquake. At ito ang nadiskubre nila. Mahigit kalahating milyong bahay ang agad mapipinsala. 9 na tulay ang maaring masira. 3 sa bawat 10 pampublikong gusali ang hindi na magagamit pa. Halos 400 building na may 10 palapag pataas, babagsak. 4,000 dugtungan ng mga tubong daluyan ng tubig ang mawawasak. At dahil tutumba o mapuputol ang may 30 kilometrong linya ng kuryente, malawakang blackout daw ang mararanasan ng mga Manilenyo. Sira rin ang mga kalsada at may 100 kilometro ng telecommunication cable. Ang mga airport at pier mapipilitang magsara, pero higit sa lahat, mahigit 100,000 ang sugatan. At hindi bababa sa 33,000 mga buhay ang mawawala. Kakilakilabot man ang mga senaryong inilatag ng PHIVOLCS, pero hindi pa raw kasama dyan ang maaring mangyari kapag sinundan ng tsunami ang malakas na lindol, katulad ng nangyari sa Japan. Ang epekto ng nagbabadyang malaking trahedya batay sa Building and Infrastructure Survey, analysis ng paggalaw ng lupa at pagtataya sa damage ng PHIVOLCS at ng MMDA. Rekomendasyon ng pag-aaral, bumuo ng isang disaster management plan para sa Metro Manila. Magtayo ng mga karagdagang institusyon na gagabay sa mga gagawing paghahanda sa mga sakuna. Magpasa ng mga ordinansa sa mga barangay at bayan na magpapatibay sa paghahanda ng mga komunidad para maibsan o mabawasan ang pagkasira ng mga buhay at ari-arian. Magpamigay ng handbook upang ipaalam sa publiko ang mga dapat paghandaan, pagpapasuri sa iba't ibang gusali at paggawa ng sistema para sa mabilisang relief at recovery operation sakaling tumama ang trahedya. Ginawa raw nila ang pag-aaral hindi para manakot, kundi para mapaghandaan ang kinatatakutan. Na-identify natin na halos lahat pala ng lugar sa Pilipinas maaaring maapektuhan ng lindol. Lahat yan pwedeng magpaggalaw sa mga isla ng Pilipinas. Kaya kami after monitoring, nagpipilit kami na maipaunawa yung panganib ng lindol.